Naharap ko na nga mag-edit ng mga videos at tara, samahan nyo kami sa family adventure namin at this time, beach ang destination. Alas 12 ng hating gabi nang nagpasya kaming umalis sa bahay. Natutulog si Yana at si Mama sa likod. Bali, dalawang sasakyan yung ginamit namin papuntang airport dahil magpa-park and fly na lang kami. Sakto naman pagdating namin sa airport, doon nagising ang Junakis ko. Naagahan nga namin ang biyahe papuntang airport dahil mas mabuti ng maaga kaysa gahol sa oras. Ito yung first domestic flight namin ng pamilya, yung as in kumpleto kami at kasama na rin yung mga dalawang bata. Palibot-libot nga lang kami ng Junakis ko pero ramdam ko na ang antok at pagod. Char, pagod agad, feeling nagmaneho. Pero itong asawa ko, ramdam ko na din yung puyat at pagod niya. Syempre, nagtrabaho pa kasi kami bago kami bumiyahe. Papagatas na rin pala kami ng mga bata pero ang anak ko, ayun, nag-a-update na yata sa social media. Hindi pa nga kami nakararating sa pupuntahan namin pero yung pagod namin doble na sa kakahabol sa mga bata. Pangalawang kape na ng asawa ko yan. Pinagkape ko na para may energy naman na maghabol ng mga bata. Buti na nga lang at medyo kumalma na ang kakulitan ng mga anak namin nung pasakay na kami sa eroplano. Napakabilis talaga ng panahon kasi dati nasa tiyan ko pa lang pero ngayon hawak-hawak ko na at kasama ko na rin na pumapasyal-pasyal. Ang sabi ko nga rin pala ay hindi ako matutulog sa biyahe pero ako ang unang nakatulog. Hindi naman abutin ng isang oras yung biyahe papuntang Katiklan Airport at pagkalapag nga namin ay kinuha na agad namin yung mga baggage namin. Less hassle nga din pala ang nangyari dahil sinundo kami ng sasakyan ng Astoria. Mahirap din kasing mag-DIY lalo na't may kasama kaming dalawang toddlers at para sa akin ay best decision itong ginawa namin. Napaka-komportable nga dito sa sinakyan namin. Pagkatapos nito ay binaba nila kami para sumakay sa speedboat. Grabe naman yan, nak. Napakaingay nitong speedboat pero tulog na tulog ka pa rin. Ramdam ko na, mamaya gising na gising to at hindi talaga ako makakapagpahinga. Pagkatapos nga naming sumakay sa speedboat ay may sumundo pa sa amin na isang van at diretso na po ito ng hotel. Pagkarating nga namin ng hotel ay nasikaso agad ni Ian yung check-in namin. And wait lang, te, okay ka lang te? Kaya pa te? Alam niyo guys, simula dun sa staff na sumundo sa amin sa airport at hanggang dito sa hotel, napaka-approachable at helpful ng mga tao dito. Pinalipat nila kami dito sa may waiting area at sinerve na rin yung complimentary food and drinks nila. 4 PM pa kasi yung check-in namin at talagang napaaga kami. At dahil napakadaling kausap ng management dito at ready naman na daw yung mga rooms namin, hinayaan na lang din kami na maagang mag-check-in. Sa Astoria Station 1 talaga namin balak mag-book pero wala daw available na 2-bedroom suite kaya nagbigay na lang sila ng alternative. Isa sa mga nagustuhan ko dito ay may nakahiwalay na sink dahil dyan talaga ako maghuhugas ng mga bote ng mga bata. May mini cabinet din para sa mga gamit natin at pwede natin ilagay yun dito. Sinasabi ko sa inyo, napakalinis nitong kwarto. Medyo makalat na nga kasi dumating na kami. Sa baba ay meron ding mini refrigerator, kaya pwede mong palamigin yung mga binili mong pagkain sa labas. Mayroon din silang electric kettle dito at napaka-perfect dahil mahilig magkape ang asawa ko. At ito pa ha, kung may mini ref na pwede mong paglagyan para lumamig naman yung mga binili mong pagkain sa labas, syempre mayroon din silang microwave dito. O diba, napaka-convenient na. Dito naman sa baba, nandito po yung tubig na pwede mong ipa-refill kapag naubos na. Cups, kape, creamer, sugar, at meron ding tea. At dito din sa baba, nandyan po yung mga kutsara, tinidor, at bread knife. May mga ready na din palang malilinis na plato na pwede mo din gamitin. Panlaban din ang wifi connection nila dahil malakas din mga ante. Pwede kang manood ng Netflix o manood din sa YouTube. Dito sa kwarto namin na may dalawang kama. Tulog na pala yung asawa ko. Kaka-check-in lang. Sana all. Grabe, tinitinan ko pa lang yung kama. Parang the bed is inviting. Pero nag-aalaga pa ako. O siya, dito naman. Bale dyan yung lagay ng mga damit. May mga hangers naman silang pin-provide at pack. Yung salamin. Aura na yarn. And guys, pwede ka rin palang magpa-dry clean ng mga ginamit mong pangligo sa beach o sa pool. May hair blower na din and ba't nandiyan yung sapatos sa anak ko? May chanelas, may kiluhan at ano to? Volt ba to? Volt! And guys, kung kailangan mo ng plancha, pwedeng-pwede kang mag-request at wala po siyang bayad. Silipin na din natin yung maluwag nilang CR. Kompleto na din ang gamit dito. Meron silang bathtub, shower gel, shampoo, conditioner, lotion, toothbrush, toothpaste, vanity kit, shower cup, at syempre hindi mawawala yung mga malilinis na towel. O diba napakalinis nito, mas malinis kaysa sa mukha ko. Napakaluwang ng CR nila, pwede ka na yatang tumira dito eh. Silipin din natin yung kabilang kwarto. O tingnan yung mga Junakis namin, parang hindi pagod. Kung ano yung pinakita ko dito sa kwarto namin ay ganun din sa kabila. Pareho lang din yan mga ante. Ay wow, tulog ang mga person. Sana all nagpapahinga.
syempre gusto ko na ding mahiga at matulog pero walang magbabantay sa dalawang bata kaya ako na lang po ang mag-a-adjust. No. Pagkatapos namin magpahinga, ay nila pala, bumaba na rin kami para maligo sa labas. Ang ganda ng Boracay pero ba't feeling ko nasa Pangasinan pa rin ako? Napapalibutan din kasi ng dagat ang Pangasinan at syempre hindi rin magpapahuli sa ganda. Mabuti naman at maganda ang panahon kaya marami-rami rin ang naliligo nito. Pagkatapos magsawa sa beach ay syempre lumipat din kami sa pool. Hindi kami masyadong nagbabad sa tubig kasi yung dalawang bata ang iniisip namin. Umakyat na din kami para magpahinga ulit at mag-ready na din kasi gagala naman kami ng gabi. Napagpasyahan namin na sa labas na lang magdi-dinner para at the same time makapasyal-pasyal na din. Mabuti nga at hindi nga masyadong magulo yung dalawang bata dito dahil naharap ko talagang mag-ayos. Sa D-Mall na lang din namin napagpasyahan na pumasyal at mag-dinner. Ang cute ng mga e-trike dito, bale 100 to 150 pesos yung pamasahe namin at nakasakay na kaming lahat dyan. Marami-rami ang pwede mong pasyalan at kainan dito sa D-Mall. Abay talagang nililibot ko ang mga mata ko kasi syempre first time ko din dito sa Boracay. Ang asawa ko talaga ang may balak na pumunta kami ng Boracay. Sinama ko na din ang pamilya ko para syempre sama-sama, walang iwanan. Sa dami mong pwedeng kainan dito, ang hinahanap ko talaga sabaw. Yung tipong maiinitan ng lalamunan, small at large intestines ko. Hindi pa nga kami kumakain pero yung anak ko knockdown na. Ayun, may nakita kaming bulaluhan. Dito na kami nag-stop para kumain dito sa may ole. Nag-order lang kami ng tig-2 sisig, tapos baka ba yun at 2 order ng bulalo. At kapag naka 2,000 pesos ka ng bill, may free nachos sila. Bawing-bawi, busog na busog ako dito sa ole. Pagkatapos namin kumain, syempre naglibot-libot ulit kami at sinubukan ko na din itong halo mango. Sabi kasi ng asawa ko masarap yan eh. Pero masarap talaga siya, bawi ang presyo. Umuwi na din kami sa hotel nang makaramdam na din kami ng pagod. Syempre, tulog na silang lahat pero kaming 3 gising pa rin. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nito pero hindi pa rin sila natutulog. Sige, babay na at ako'y mamamalo pa ng batang makulit. Bye-bye!